And for today's vlog, yan. Ngayon, gusto nyo ba ng budget-friendly na keyboard? Mas budget pa sa Aula F75 or sa Aula F99. So, kung naghanap kayo ng mas budget pa dahil tight talaga yung pera nyo, maliit talaga yung budget nyo para sa keyboard at ayaw nyo ng napakamahal, ito na yun. Ito na yung isa sa pinaka maganda para sa akin kasi ito pa lang yung keyboard ko na may mechanical keyboard ako pero in play lang yun, hindi siya ganoon kagandahan, pero ito kakaiba talaga siya. Napabilib ako nito. Yan, Elecfax Gen 7.5. So ito yung galing sa Elecfax, ang Gen 7.5 na mechanical keyboard nila na may tri-mode, Bluetooth, USB at saka 2.4 GHz na wireless. So ito yung box niya at i-unbox natin. So ito yung pinaka-box ng Elecfax Gen 7.5. Meron siya ditong RGB and kung ano yung switch na ginamit. Dito sa baba is another text and mga specs din. Dito naman sa gilid-gilid is Gen 7.5. Ganon din dito, Gen 7.5. At dito sa bottom part niya, yung logo ng Elecfax and yung specs. So pakita ko na lang sa inyo, you can pause para makita nyo ng maayos yung specs or key features ng keyboard na ito. So, ang keyboard na ito ay galing sa Elecfax. Binili ko sa Shopee at makikita nyo yung link dyan sa description below. So, upon searching dito sa YouTube, wala pa akong nakita na review. So, siguro, maliit lang kaya hindi nagpapakita sa search bar or wala talaga at all. So, ito, yan, gumawa ako ng review para sa mga gustong bumili ng ganitong keyboard. Dito, pagka bukas natin ng box, makikita agad natin yung keyboard. So, set aside lang muna natin itong keyboard. May kabigatan tong keyboard And dito naman sa box, meron kang makikitang user manual or quick guide. Basahin nyo to para hindi kayo malito sa paggamit ng keyboard na to. Dahil hindi naman lahat ng keyboard na ginagawa is pare-pareho. So dito, meron kang makikita na cable para doon sa keyboard, which is Type-C to Type-A. Yan, medyo mahaba siguro to. Siguro nasa 1.5 meters to, yung haba niya. And meron tayong switch or keycap extractor. Ito siya. Ayan. In yung box, makikita nyo dito meron siyang keyboard. Parang keyboard yan. Yan. Ito nga pala yung kulay na kinuha ko. Pero may iba't iba tong kulay. Mga 4 yata yung kulay nito na pagpipilian. So dito, makikita nyo na wala siyang numpad. Yan. Wala siyang numpad. At yung kulay niya is gray, white, and black. At minimalist yung design. Dito naman sa likod, yan. Nandito yung Gen 7.5 na text. At saka makikita nyo dito, meron tayong switch. So, pwede mo siyang ilipat sa Bluetooth, sa USB, or sa 2.4 GHz na wireless connection. Dito naman, meron dito yung paa niya, or yung stand na 2 levels. So, ito yung una, mas maliit, at ito yung pangalawa, yung mas mataas. So, yun lang dito sa likod. And dito naman sa gilid, makikita nyo to, yan yung pinaka RGB niya. At RGB naman siya lahat. Pati dito sa gilid. And meron din siyang volume knob. Ito. So, easy access naman siya. So, try natin i-on para makita nyo yung kagandahan ng keyboard na to kapag naka-on siya. Ang ganda. And sound check natin. Medyo maingay kasi dito kasi malapit kami sa kalsada. So sound check tayo.
Napaka-creamy ng tunog. Tunog mamahalin. At kasing or magkamukha sila ni Aula F75 na nasa 2,649 pesos yung presyo. Pero ito, nasa 1,188. At ngayon, nasa 1,200 na yata yung presyo kasi na-voucheran ko to. Pero try nyo kung makakuha kayo ng mas mura pa dun sa pagkakabili ko. Pakinggan nyo naman yung tunog na yan. Napakaganda. Napakasulit na yan sa halaga. At hindi siya mukhang mumurahin talaga. Tignan nyo yung flex ha. Papakita ko sa inyo yung flex. Ipakita ko sa inyo na wala siyang ka-flex-flex. Hindi tulad nung Aula F75 na kapag pinipisil dito sa gitna is may flex siya. Ito, wala. Napakaganda rin ng tunog. Ayan, kung makikita nyo dito, mayroon din siyang RGB lighting yung sinasabi ko kanina. Pwede nating palitan yung RGB lighting yan, FN at saka yung mga nandito. Ayan, makikita nyo. Ayan. Pwede rin yung knob. Ito. Ayan. 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 Tunog pa lang nito, napakaganda na.